Huwag kayong basta-basta nagpapaniwala doon sa mga nababalitaan nyo, no? Sa mga Facebook page, sa mga groups na kung may nagsasabi sa inyo na na-revoke na raw yung OLA, na kesyo iniimbestigahan na ng ganito ganyan na ahensya, pero ang naka-post dami account o kaya naman walang mga about details o yung personal details. Nagpapanggap, mga nagtatago sa mga picture ng ibang mga tao, ginagamit nila, sasabihin nila revoke daw kahit hindi naman pala totoo. Minsan may nagbabalita rin ng mga vlogger na ganon, di po ba? Kaya tignan nyo muna kung legit ba yung balitang nakukuha ninyo, kasi baka mamaya napi-fake news na kayo, hindi nyo binabayaran, magka-problema pa kayo. Alright, magandang gabi sa inyo lahat mga ka-Johnny, at ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tortibet, to ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula. So, maglalambing lang po ako sa inyo. Pakisuportahan po sana yung aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang ula. So, yan mga ka-Johnny, may kumakalat kasi na naman na sa mga Facebook OLA Victims Community, na-revoke na raw po itong si Online Loans Pilipinas. Now, which is, para sa akin, fake news. Sa totoo lang, no, kasi yung mga nagpo-post na ito sa mga Facebook page, sa mga OLA Victims Community, mga walang profile, mga gumagamit ng dami account, mga picture ng ibang tao. Maniniwala ba kayo rin sa mga yun, o sa akin na nakikita nyo ng yung mukha ko taga nakikita nyo, di ba? Ito, pinangangalandakan ko na nga Pumupunta pa ako sa PNP, hindi na sa pinagyayabang ko, no? Pagka may mga mass filing, sumasama ako dyan para lang makakuha tayo ng mga, bukod sa impormasyon, makatulong na rin sa pag-assist sa mga biktima ng OLA. Pero itong mga nagpo-post na to, mga nagpapanggap na ito na sinasabi na ng revoke daw yung OLA, pag nawala sa Play Store, sabihin na, eto nga sinabi, pakita ko sa inyo isa para ito mag-viral tong Poncio Pilatong ito. Wag na magbayad sa OLP, Online Loan Pilipinas, dahil revoke na sila. Agent ako. Sabi na kasamahan ko, ni-revoke na daw si OLP. Naniningil na lang yung mga agent sa kanila na lang napupunta yun. Don't pay na ho. Sayang pera nyo. Bahala kayo. Ito lang sasabihin ko. Don't pay, wag bayaran. Gets? Eto malamang to, farmer to Papanggap na agent. Kita nyo nga papanggap na rin lang, di pa totoo. Kaya sabi ko lang sa mga ganitong klase ng mga post, kagaya ng sinabi ko sa inyo nakaraan, gumawa ako ng video na updated as of August 30, 2024 sa list of recorded online lending platforms, na kung saan i-updated na nga yung mga nakalista at wala nga po ang list ng Copperstone lamang po. Yun lang po ang nawala na OLA ngayong taon na ito. Wala pa silang ina-update. Tandaan nyo, bago kayo magpapaniwala sa mga ganitong klase ng mga Poncio Pilato, tignan nyo muna sa SEC FB page. Tignan nyo kung may bago silang post o bago silang update. Tignan nyo rin sa SEC website. Pero pag tinignan nyo sa SEC website, tandaan ninyo huwag kayo titingin doon sa mga lending o financing companies. Tignan nyo yung list of recorded online lending platforms. Kasi meron pa nakapagtalo sa akin kanya dito sa post na ito Wala na raw. Mali naman yung research niya. Minsan gamit-gamit din ang isip kung saan nyo nahahanap yan libre lang po mag-isip. May utak po tayo. Hindi ko sa pinagyayabang na kasi matagal na ako sa larangan na ito 2 years na ako Alam ko yung mga totoo sa hindi. Alam ko yung mga totoong nagsasabi na revoke na o hindi. Kasi ako mismo araw-araw nag-update para lang maibigay ko sa inyo, para magkaroon kayo ng ideya. Kasi itong ganitong klase ng mga post, sa totoo lang makakasira ito ng pagkatao ng iba, ng dignidad ng iba. Kasi pag ito siningil ng Online Loan Pilipinas tapos hindi nagbayad, kunwari may naniwala sa taong ito, sabihin revoke na po kayo ba't po ako magbabayad sa inyo? Paano ko sabihin ng Online Loan Pilipinas na hindi sila revoke at sabihin nilang ayaw nyo lang magbayad o nagpapanggap kayo na sasabihin nyo revoke kami? Pwede na kayong kasuhan ng ng company na ito na sabihin nyo revoke kahit hindi naman totoo. Always check SEC website. Andiyan naman video naman akong ginagawa para sa inyo, para kahit paano nagkakaroon kayo ng ideya doon sa mga updated na nangyayari sa mga OLA. Hindi katulad niya, naniwala, ang dami Actually, nung nakaraan pa dapat nung nakaraan gabi ko pa ito ginawa,
hindi ko lang masyadong naanuhan dahil kumalat bigla eh. Tuloy, akala ng iba, rebook talaga si OLP. Tapos yung mga vlogger na rin na iba dyan, na sinasabi, yung sa summon, ito yung minitong sa akin kina AI update ko si 67 na summon ng NPC na pinapapuntang araw. Yung 67 ola na summon, tandaan ninyo, 2019 pa po yun. Ito, pakita ko sa inyo yung video ko na ginawa dyan few months ago. Yan ang panoorin nyo. Diyan ko pinaliwanag lahat yung issue na yan. Dahil may vlogger na nagkalat eh. Tapos ang daming naniwala. Sana nagre-research muna kayo bago kayo nagsasalita ng mga kung ano-ano. Hindi napapahamak pati ibang tao na sabihin eh, hindi ka lang nagbabayad eh, kala mo rebook, ay hindi lang na ano, naisama lang doon sa list, kala mo rebook na. Tandaan niyo yung kaibahan ng summon doon sa rebook, ha? Tapos panonoodin niyo viral na viral, tapos naniniwala naman kayo. Porkit chicks. Diba yung mga ganun estilo na kulang na nga sa research, ang galing pang ano, ang galing pang magpakalat ng fake news. Sana intindihin niyo muna maigi yung mga ano niyo, mga pinapaniwalaan yung mga vlogger o mga victims community page or groups, mga ganyan. Pag-aralan niyo muna. Kung wala talaga kayong mga tiwala, kahit sa akin, kung wala kayong tiwala, tignan niyo yung SEC. Tignan niyo yung NPC, tignan niyo yung mga post ng NBI kung may mga nare-read sila. Di ba? Ganun kasimple yun eh. Madali magkwento. Kaya nga kwentong barbero eh, di ba? Pero yung channel ko hindi kwentong barbero to, tandaan nyo. Hindi ko kayo pinapahama, kaya nga ako gumagawa ng paraan kahit na medyo may ginagawa ko sa maghapon, may trabaho tayo, ginagawan ko pa rin kayo ng paraan para mag-update, para magkaroon kayo ng ideya sa mga problema ninyo sa mga ganito. Kaya tandaan nyo ha, meron pa nga nakapagtalo sa akin ganyan rito eh. Nag-research siya, pinakita pa niya sa akin kung saan siya nag-research. Sablay naman yung research niya. Tinignan doon sa list of lending companies, hindi doon sa list of recorded online lending platforms. Pipilitin pa niya sa akin na wala na raw si OLP, pati si Digido. Pag mag-research kayo, tandaan ninyo kung ano yung negosyo ng isang nasa list ng isang SEC. Tulad na magkaiba kasi yung lending, tsaka yung financing, tsaka yung online lending platforms. Kahit si Boss Ray, tanongin nyo, alam niya yon. Mas alam niya yun kaysa sa akin. Pero ako alam ko kung bakit magkakaiba yan. Ba? Kasi iba yung lending, iba yung financing, iba yung online lending apps. Kaya nga may listahan sila na iba-iba, hindi pare-pareho eh. Kumbaga sa ano, kahit sabihin mo, lahat ng negosyo yan eh, pautang, eh hindi po yung sabihin na lahat yun kasama na ron o magkakapareho na. Hindi porket pinagsama mo yung dalawang itlog, sasabihin mo parehas itlog na yun. Eh paano kung balot at penoy yun? Diba? Parehas itlog pero magkaiba yung laman. Ganun lang po kasimple. Ganun lang po ano yung aking panuntunan sa buhay. Kaya huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga ganito. Rebook, sabihin niya agent siya. Kung talagang agent siya, di sana nagpakita siya ng katibayan na naging empleyado siya ng OLP. Nagpakita siya na kahit i-blur niya yung picture niya, yung mukha niya doon sa ID na yun, di ba? Eh, nung tinignan ko eh, bagong gawa lang yung profile eh. Dami account, troll. Ganun lang kasimple. Para sa akin, kaya hindi ako basta-basta nagpapaniwala. Buti nga ako may, yung trust issue. Kaya minsan ako, ang hirap ako magtiwala kahit minsan sa mga nagkukomment sa akin, nakala ko kakampi, pero bandang huli, aawain din ako. Sasabihin, fake news daw ako. Ang layo ng konteksto. Di ba? Ang layo ng konteksto nung sinabi ko about doon sa sinasagot niya sa akin, fake news ako. Bukas gagawa ko talaga ng video. Kasi ang tagal ko na rito eh. Magto 2 years na ako sa ganitong klase ng content. Hindi nga lumalaki sahod ko rin dahil puro negative. Tapos ganun ang sabihin sa akin, ako pa fake news. Eh yung mga pinapanood nga nila mga idol nila, mga Ola vlogger, ang promoter. Diba? Mga Ola vlogger nila, sino? O sino-sino dyan, puro mga nakalink yung mga description ng mga Ola nila. Kahit yung mga hindi man rebook, yung mga nawawala ngayon sa Play Store. Nakashare pa rin sa kanila. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo na hindi raw sila agent o hindi promoter at hindi nag-endorse o nag-sponsor? Eh di wow, how ironic. How ironic. Di ba? Tapos wala kang makikitang negative na
video doon sa mga pinopromote nila. Laging okay. Halos lahat okay. Kaya ako yung mag-promote no? Ayoko rin nag-ano. Kaya ito itong, totoo lang lilinawin ko, hindi porket hindi ako sumang-ayon sa post na ito na fake news ng ang OLP raw ay revoke. Hindi naman ako pabor di sa ginagawa ng mga ganitong online lending apps. Like the unfair debt collection practices, yung pangharas, yung mataas na interest. Yan lang naman ang pinaglalaban ko dito sa aking channel. Yung maging patas, yung mga ola. Wala naman akong problema kung magne-negosyo sila ng pautang as long as hindi sila nakakaperwisyo ng ibang tao. Ang problema kasi, binauna sa utang, nahaharas pa. Diba? Minsan nga kahit wala nga ang utang, hinaharas nila. Diba? Pero hindi ko naman nila lahat. Kasi ayoko naman generalize lahat ng ola. Kasi may matitino naman ng ola dyan. Diba? Sample ko na si Billy, si Tala. Yung mga digital banks talaga dyan. Like yung Tonic, di ba? Yung mga ganun. Na hindi naman talaga nang haharas at hindi naman talaga nagiging problema. Ang nagiging problema lang yung hindi agad-agad nakakapagbayad. Kaya lumalaki yung penalties. Kaya lumalaki yung utang ng isang borrower. Pero kung okay naman makausapin yung mga yan at nakikipag-usap for the settlement, mas okay yun kaysa doon sa mga nanghaharas na ula. Yun na lang siguro ang utangan ninyo, yung mga talagang legit. Pero tandaan nyo huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga ganitong klase ng mga post na si ano raw revoke, si ano raw nawala dahil revoke, si ano raw kasi may kaso wala. Yung channel ko hindi sa pero ina-update ko kayo para magkaroon kayo ng ideya kung ano ba talaga yung mga nawawala, yung mga nare-revoke, yung mga may kaso. Yun ang kaibahan ko medyo siguro sa ibang channel na masasabi ko yun ang kaibahan ko rin sa ibang channel na kahit na magkakaisa kami sa pinaglalaban namin nila Tered, nila Pat Quinton, nila Team Marcos, nila Marty Lifestyle, si Boss Rai, si Mami Yam. Yun ang medyo kaibahan ko kasi ako talagang tutok ako sa ganito pero promise gagawa talaga ako ng all-in lending review sa ibang channel para magkaroon din kayo ng ideya kung okay din ba talaga kasi may tatanong din sa akin kung legit ba talaga si ganito o okay ba utangan yan. Pagbigyan ko kayo, gagawin ko talaga, sisingitan ko ng ibang channel. Sana suportahan nyo rin po yung gagawin kong channel na yon. Yun po, ito po yung lingkod ka Johnny ng Janitor TV at paki-subscribe na po, like, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. Ang gandang gabi, sarang hami na po.